So, itong sabing cosmic function, ano nga ba ibig sabihin ng cos? Make, it came from the word cosmos, which means world or universe or sanlibutan. Okay. Okay, ano yung unang-una? Na function ni Jesus, siya yung creator. Okay, siya yung lumikha. Meron ba magpuprotesta? Gusto niya talaga umuwi. Okay, so, tingnan natin yung mga verses. Yung verse, sige, tingnan yung mga verses na yan. Yung verses na nakalagay dyan, ay, wala na naman yung boses ko. Dapat hindi nagpapahinga eh. Okay, itong mga sequence ng verses, ganito ko kasi pinapaliwanag yung, para may pakita natin na sa Biblia, si Jesus Christ yung Creator. Of course, we believe in the three members, that there are three members in the God-kind Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay, among the three members of the God-kind, isa lang doon yung gumanap ng paglikha. Okay, let's take a look at Genesis 1:1. Recite. Paki-recite. Genesis 1:1. Okay, very good. So, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God. So, sa pasimula pa, ay merong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa Genesis 1:1, maliwanag na ba dyan kung sino yung tinutukoy na God? Who created the heavens and the earth? Hindi pa. Okay, kasi God din naman yung God the Father. God din God the Holy Spirit. God din si Lord Jesus Christ. So let's read Genesis 1:26. And God said, kailangan magbasa. Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. And God created man in His image okay, so God created man in His image. In the image of God created He him, male and female. I-compare nyo ang 26 sa 27. Pansinin nyo kung ano ang ginamit na pronoun sa 26. Ginamitan siya ng personal pronoun pero nasa plural form. Pagdating sa 27, singular na lang. Now, bakit kaya ganon? Hindi kaya nagkakamali lamang? Of course, hindi nagkakamali. Si Jesus, siya nagpasulat niyan. Dun sa verse 26, pansinin nyo, sabi niya, let us make man in our image. Meron siyang kausap. Tama? May kausap siya. So, sa 26, planning stage pa lang yan. Tingnan nyo sa 27, past tense na. So, God created man in His image, tapos na. Sa 26, nagpaplano pala. Halika, likain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sa 27, ang sabi dito, nilikha nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Nung nagplano, may kasama sa planning. Pero nung ginawa na, isa na lang ang nag-execute. Kanina, no, sa mga speakers natin, binanggit na God the Father is the decretor and God the Son is the executor. So, sa creation, kitang-kita natin yung function ni Jesus as the executor. Siya yung nag-execute. Siya yung gumanap ng, medyo advance. Dito nakita natin, merong iisa lang na nag-execute. Sa planning, may kausap siya, may kasama siya. Pero sa 27, nag-execute isa na lang, singular na lang eh.
Pero hindi pa rin tukoy kung sino sa miyembro ng Trinity, tama? Nakalagay na ba dyan Jesus? Or God the Son, God the Father, God the Holy Spirit? Wala pa. Okay. So may question ba kayo up to this point? Alam niyo na, no? 27, 26, nagplano pa lang. Okay, so yung tatlong member, co-planner. Pagdating sa 27, isa na lang ang nag-execute. Sino kaya yon? Okay, let's move to the next reference, which is Isaiah 44:24. Ayan, Isaiah 44:24. Anong nakasulat sa Isaiah 44:24? Thus saith the Lord, thy Redeemer. Sino daw ang nagsasalita? Sino daw ang nagsabi nito? The Lord, thy Redeemer. Yung Panginoon, yung Yahweh na iyong Redeemer. By the way, whenever you see yung word na Lord, all capitalized, every letter is capitalized, equivalent niyan sa Hebrew ay Yahweh. Yung Yahweh ay applicable sa God the Father, Yahweh din ang God the Father. Applicable din sa God the Son, Yahweh din ang God the Son. Yahweh din ang Holy Spirit. But this time, makikita nyo, very specific siya. Sino yung Yahweh na tinutukoy? Thy Redeemer. Tinalakay na ni Ate Carms kanina, ni Bishop Carms, yung Savior Redeemer natin is the Lord Jesus Christ. Can you recall at least one verse sa Bible na nagsasabi ang redemption natin is the Lord Jesus Christ? Any volunteer? Sa Corinthians. Clue, nasa Corinthians. Clue, nasa Bible. Okay, nasa Epistle. Hindi naman nasa Corinthians na. Ano nga yun? He is made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Anong verse yun? 1 Corinthians 1:13. Very good. Ano ba tayo mga premyo? Okay, double serving daw kayo sa next Bible study series. Yun. So, He is made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. That refers to the Lord Jesus Christ. Saan ulit yun sa Bible? 1 Corinthians 1:13. So, of course, kahit naman yung mga hindi masyadong kabisabing Bible, pag tinanong mo, sino yung Redeemer? Sino yung manunubos? Mabilis pa sa alas 4. Sasagot sila, si Jesus. Diba? So, yung tinutukoy na Yahweh dito ay yung manunubos. Sino yun? Si Lord Jesus Christ. And He that formed thee from the womb. Yung Yahweh, who is also the Redeemer, is He that formed thee from the womb. Imagine yung Redeemer pala. Siya pala yung lumikha sa atin mula pa sa sitang pupunan ng ating ina. Hanggang ng illustration kanina ni Pastor Noel, di ba? Kitang-kita niyo yung pangyayari sa loob ng womb, kung paano ang proseso. Di ba? And then, I am the Lord that maketh all things. Sabi ba, we are the Lord. I am the Lord. Kanina napansin niyo sa 27 in Genesis, balikan natin yun. Balikan natin anong sabi doon. And so God created man in years, singular. Pagpunta niyo sa Isaiah, mas maliwanag dahil nagpakilala na yung singular person na lumikha, no, sa 1:26 ng Genesis, nagpakilala na siya as Redeemer. At sabi niya, I am the Lord that maketh all things. All things. Ang makikita niyong detalye po sa Genesis chapter 1. And then, that stretches for the heavens alone. Clear? Pag sinabi bang alone, may kasama? No? So, kahit naman siguro lagi ko ma-absent sa English class nyo. Medyo, ganyan. Hindi ko masyado binibis to, no? That spreadeth abroad the earth by myself. See? Napakaliwanag, ano? Nitong-tuwa ako sa Isaiah 44:24 eh.
Dati, parang pag hindi mo nabasa ang Isaiah 44:24, parang hirap mo ipaliwanag na among the three members of the Trinity, si Jesus pala yung talagang matutumbok na lumika at siya lang mag-isa. O nasa ni God the Father at saka God the Holy Spirit. Andiyan pa rin sila, pero hindi sila yung nag-execute. Kaya ng God the Father lumika? Yes or no? Yes. God yun. Kaya, we're talking about yung kakayanan. The ability. Kaya, yes or no? Kaya. Kaya ba ng Holy Spirit? Yes, God yun eh. Kaya lang, hindi niya function. Kaya ano bang topic natin? About functions. We're talking about functions. It's not a question of capability. Hindi question kung kaya ba o hindi. It's just that yung function na to, it was assigned to the Lord Jesus Christ. Okay? So kung meron kayong reklamo, so lumapit na lang kayo sa hukom. Sino nga ba yung judge? Kala ko hindi kayo nakikinig kay Ate Cars eh. Babawingin ni Ate Cars yung 100 Okay, so next. Alam nyo, yung Isaiah 44:24, ang gandang idugtong sa John 1:1-3. Kaya sinunod natin. Yung ginawa kong sequence nito, this is how I explain kung na si Jesus yung creator sa mga Bible study ko. Kaya sabi ko kay Rizel, siya na mag-explain ito. Ayaw naman. Okay, so, sa John 1:3, medyo advance ko na ng konti. All things were made by Him, hindi by them. And without Him, hindi without them, was not anything made that was made. By the way, ang controversy dyan sa verse na yan ay yung by Him. Silbang salin, that is, through Him. Sabi na, instrument lang yan si Jesus. Pero ang talagang nag-create ay yung God, the Father. Now, actually, pag tinignan ninyo, kaya walang puntahan na, no? Kasi baka mawindang kayo. Pagka nilipat ko pa to. Pansin ninyo, assignment nyo na lamang, punta kayo sa e-sword. Tignan nyo yung by Him. Sa Greek, yung by Him ay dioton. Dioton, ibig sabihin, by Himself. Nagja-jive siya sa Isaiah na sinabi niya na that spreadeth abroad the earth by myself. Yung John 1:3 na sinasabi ko sa inyo sa Greek, by Him, dioton, dun galing sa isang automatic. Pag sinabi mong automatic, yung salitang auto doon ay sabihin self. So kung meron kayong rice cooker, automatic, na umaangat yun, hindi yan masusunog yun, maliban lang sira na. Pero automatic, aangat na yun, no? So, luto na yung kanin. Tama yung pagkakaluto. Kasi automatic. Yung isang auto, ibig sabihin, self. Kaya yung Greek word na by Him ay dioton, ibig sabihin, by Himself. Hindi lang sa pamamagitan niya, kundi siya mismo. Nakuha niyo yung point na na, hindi yung siya lang ginawang kasangkapan. Kunwari ako yung karpintero, kumuha ko ng martilyo. So yung martilyo lang yung parang pinaka-instrument. Di ba? Hindi. Si Jesus mismo yung nag-execute. Ngayon, siguro sabihin niyo, bakit may nakalagay bang Jesus dyan? Wala naman ah. Kung ano? Wala, di ba? Eh, paano yung mapapaliwanag na si Jesus yan? Yung hymn na yan, of course, babalik kayo sa verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Tsaka ginamitan siya ng pronoun na Him, referring to that word na tinutukoy sa verse 1. Eh tanong, sino ba yung word na tinutukoy dyan? Na tinutukoy ng pronoun na Him? Anong verse ang gagamitin natin? Para mapaliwanag yung word sa verse 1. Verse
14. Alam niyo na pala yun. Pahinga kaya tayo. Okay. Verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. Sino yun? Jesus Christ. Full of grace and truth. Yung Word na yun was made flesh, ay yung incarnate. No, nagkatawang tao at nanangan sa atin. Nakita natin ang kalwalatian ng bugtong ng Ama. Puno ng biyaya at katotohanan. So, malabo ba yan? Kung sino yung Word, siya yung nagkatawang tao. Siya yung bugtong ng Ama. Sino yun? Si Lord Jesus Christ. Okay? So, kaya natin na-conclude na medyo na-advance na ako kanina. Kaya natin na-conclude na yung tinutukoy na him dyan ay si Lord Jesus. Siya mismo yung the Word na nagkatawang tao, walang iba kundi si Jesus. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. At napakaganda din yan yung verse 10. Verse 10, ang sabi dyan, He was in the world, and the world was made by Him. Ayun na naman. Dahil na naman. Ang buong sanlibutan ay nilikha niya, and the world knew Him not. Okay? Colossians 1:16. For by Him were all things created, that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones and dominions, principalities and powers, or powers, all things are made by Him and for Him. Consistent, ano? Nakita niyo consistency? No, nakita niyo consistency? By Him. Isa lang. At tumutukoy ito sa Panginoong Jesucristo. Sa verse 16 ng Colossians 1, hindi niyo masyadong napansin dyan. Basahin niyo ang verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn among creation. That refers to Jesus. Sa kanya sinundan. For by Him were all things created. Kaya sa Bible, na up to this point, sa mga verses na binasa natin, pinapakilala from the Old Testament to the New Testament na merong iisa lang na gumanap ng pagkalikha. At natuko yun na siya yung Redeemer, na siya yung begotten of the Father, na siya yung namuhay at nakasama natin. Walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Idagdag pa natin ang Hebrews 1:8-10. Ito mismong God the Father na ang nagsalita. Okay? Ito mismo ang nagpa-record nito ay God the Father. But unto the Son, He saith. Nakita niyo gumamit dito ng pronoun na He. Yung He na yan, when you start reading from verse 1, mapapansin niyo yung pronoun na He that would refer to the Lord Jesus Christ. Kasi sa Hebrews 1:1, tingnan niyo na lang sa mga Bibles niyo, Hebrews 1:1 nakalagay, God who in sundry times and in diverse manners spake in time past to the prophets, but to our fathers by the prophets, has in these last days spoken unto us by His Son. Tapos, pag binasa niyo, continue yung pagbasa, hanggang verse 8, but unto the Son, He said. Patungkol sa anak, ay sinabi ng Diyos Ama, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Pagdating sa verse 10, and thou, Lord, referring to the Son, in the beginning has laid the foundation of the earth. And the heavens are the works of thy hands. Di ba nagja-judge siya? Isaiah 44:24, no? Alam niyo nung nakikita ko yung sequence, excited ako No, na-explain. Kasi from the Old Testament to the New Testament, nakikita nyo, napakaganda ng flow. Kung paano pinakikilala sa atin na Creator, si Lord Jesus Christ. At yun nga, yung Hebrews 1:8-10, mismong God the Father ang nagsabi patungkol sa anak. Diba? And then, next verse, set of verses,
Doon sa Romans 4:17 muna. As it is written, I have made thee a father of many nations. Before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Yung last part, emphasize lang natin yun. Calleth or calls those things which be not as though they were. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng creation? From nothing into something. Ex nihilo. No? Ibig sabihin, mula sa wala, pinagkaroon. So, kaya nakalagay dyan, which calleth those things which be not as though they were. Sinabi ng Panginoon sa Genesis 1, let there be light. Dati walang light, di ba? Lahat darkness. Hindi ito yung light coming from the sun, ha? Yung light sa day 1 na ginawa ni Lord ay universal light. Hindi pa ito yung light coming from the sun. So sabi niya, let there be light, and there was light. Nung pagtawag niya, nagkaroon na agad. Yun ang ibig sabihin call things that be not as though they were. Call those things that be not as though they were. Tinatawag yung mga bagay na wala pa, na mayroon na. Ganon katindi yung kapangyarihan ni Jesus upang lumikha. So, up to this point, no, Romans 4:17, maliwanag na yung paglikha ay function ni Jesus. Hindi siya function ng God the Father, hindi siya function ng God the Holy Spirit. Therefore, hindi na natin i-recite, just in case lang, baka plano nyo, yung Apostles' Creed. Di ba nakalagay doon? I believe in God the Father, Creator of all things. Mali. No? Kasi, ito na yung mga verses na nagpapaliwanag sa atin, hindi sa ayaw nating, hindi sabihin, uy, itsapwera natin God the Father, hindi ganon. It's just that that function of creating the entire universe is the function of Jesus. Kaya, kilalanin natin siya as the Creator. Kaya pag binasa niya Ecclesiastes 12:1, ano nakalagay doon? Para sa inyo yun sa kabataan. Remember thy Creator in the days of thy youth. Hindi creators. Sino yung Creator i-remember mo sa panahon ng kalakasan? Si Lord Jesus Christ. Okay? Now, favorite ko itong Revelation 4:11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. For thy pleasure they are and were created. Siguro, no? Ito yung favorite ko emphasize pag discuss ko yung si Jesus yung Creator. Napakagandang ma-realize natin na sa Revelation 4:11 nakalagay, it is for the pleasure of our Creator that we were created. It is by the pleasure of our Creator that we were created. Nalikha tayo, no, para sa kaluguran nung lumikha sa atin. Kasi ang tanong ko dito after knowing na si Jesus yung Creator, ano ngayon? Ano naman? What makes the difference? When you come to know na si Jesus yung Creator, ako I believe, no, ang magiging yung pinaka-impact nito, kapag nalaman mo na si Jesus yung Creator, no, after knowing na si Jesus yung Creator, dapat unawain mo ang Revelation 4:11, na dahil nilikha ka ni Jesus, no, yung buhay mo, ilalaan mo to please Him. After all, sabi dito, no, for His pleasure, we were created. No, sa ikasisiya ng Panginoon, no, tayo ay nilikha niya. Kaya yung buhay natin, dapat magbigay kasiyahan sa Creator natin. Yun ang ibig kong, ay ibigyang diin. No, after knowing na si Jesus Creator,
ang gagawin mo, ikaw na nilikha niya, magbigay kaluguran ka sa lumikha sa'yo. Amen ba yun? Diba? Bitin naman yata, kilala mo si Jesus as your creator. Tapos, hindi mo naman siya binibigyan ng kalwalatian. Hindi mo siya piniplis sa iyong buhay. And of course, last but not the least, sa ating topic for the day is ordering. Si Jesus ang nagsaayos ng lahat ng bagay. Genesis chapter 1. Sino ang pagbasa natin? So, iniisip niyo ba kung nabasa niyo na? Nabasa niyo na yun, hindi niyo na maalala. Yung buong Genesis chapter 1, nabasa niyo na yan, diba? Pinipilit yun, no? Nabasa niyo na, diba? Okay, so, sige na, nabasa niyo na. Okay, sa Genesis chapter 1, na-appreciate mo ba kung paano inayos ni Lord yung sequence? No? Kung paano niya ilagay sa ayos, imagine nyo, kung unang ginawa ni Lord si Adam, tapos wala pang light, no, groping in the dark, tapos wala pang dry land, swimming na siya. So, wala siya pa. So, sabagay, mali nyo, na talagang ginawa siyang swimmer. Tingnan niyo yung pagkakasaayos. No, una, darkness, that's our kitchen and light. Ano yung sequence? And then, on day 2, gumawa siya ng firmament. Ano yung firmament? Yung sky. Okay? On the third day, pinaghiwalay niya yung dry land tsaka yung water tsaka yung dry land. Nagpatubo siya ng land. Mabang preschool na to, ha? Okay, and then, on day 4, gumawa siya ng sun, moon, and stars. Para saan? Para maging basihan ng ating mga panahon. Doon din siya mga calendar. Okay, para alam niyo kung ilang taon na kayo. Okay, and then, on day 5, birds and fish. On day 6, animals and man. On day 7, kala ko meron pa eh. God rested from all His works. Alam nyo, no, i-relate ko na doon sa dinaskas ni kanina. Yung providence ni Lord, kitang-kita niyo doon. Una niyang prepare lahat bago niya nilagay yung tao. Napansin niyo huling-huli? Kaya mga favorite nating linya. Last but not the least. Parang si Adam lang i-introduce nyo doon, ano? So, lahat gawa na. Isa na lang. Tao na lang. Pero nakahanda lahat. Hindi ka na si Adam, tapos doon nung kakainin ko. Wait ka lang. Bukas ka na kumain. On day 6 ko pa gagawin ang halaman. Fasting ka muna. Banal, no? No? Ginawa na muna niya lahat. No? Pati mga friends ni Adam. Sino mga barkada ni Adam? Mga elephant, mga giraffe, no? Yung snake, yung lion, yung tiger. Ganda na. Kapag tinindihan, no? Friend nyo rin ba sila? Pag nasa Zulan, kasi nakakulong sila. Okay. So, kita nyo, inayos lahat ni Lord. So, pwede nyo reference sa ordering yung Genesis chapter 1. And, pwede nyo rin isama doon sa Colossians 1:16 to 17. Emphasize ko lang yung 16 kasi nabasa ko yung 17 kanina. And He is before all things, and by Him all things consist. All things hold together. No, sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay holding together. Imagine nyo kung lahat ng bagay sa mundo ay wala sa ayos. Di ba chaos? No, chaos. O sige, huwag na tayo lumayo. Tingnan nyo na lang yung parts of the body. Favorite illustration ko to eh. Yung mata mo, lagay mo sa ilalim ng kilikili. O paano pag ititignan ka, uy! Magbabasa ako, ngalay ka na. Kumusta naman? Diba? So, yung ilong mo, lagay mo sa batok. Pag matutulog ka, hindi ka umihina. Paano yun? Hindi nakadapa ka. Oh. So, tingnan nyo na lang yung anatomy of human body. Kitang-kita nyo kung paano isinaayos lahat ni Jesus. Kayo, pagka nag-aaral kayo ng science sa school,
Tingnan nyo kung gaano kagaling yung Diyos na nag-design yan. Pag pinag-aral digestive system, mula sa laway, sa design ng ngipin, ba't hindi lahat puro pangil? Bakit sa dulo? Di ba yung canine? Pang ano yan eh, panghiwa. Tapos sa likod, yung grinder, di ba? Kita niya hindi makinis yun. Ganun-ganun, no? Eh kasi kung makinis yung Ben, hindi mo makuwi, nalulukay mo na lang yung barbecue. Kasama yung stick. Kasama yung stick, you know? So, ginigrind. Pagbasapan lang ng laway natin or saliva, meron nang nangyayari. Hanggang sa loob. Diba? Huwag na natin story yung mga large intestine. Alam niyo kung sa pupunta yan, di ba? Favorite place nyo yun. Okay. So, lahat yan iniayos ni Lord. Kasi, siya yung orderer. Hindi lang pa siya sa gumawa, tapos wala lang. Di ba? Gumawa siya, tapos ang gulo-gulo naman. Hindi. Lahat yan ay in order. Kasi nga, napansin nyo, si Jesus sa Revelation 1:8, sabi niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, and they said the Lord, which is to trust and is to come, the Almighty. Mula sa simula hanggang sa matapos, no, si Jesus, itinaayos niya ang lahat. Kaya, kanino pa ba tayo pupunta? Sa Panginoon Jesus na siyang lumikha sa atin at nagsakayos ng lahat sa buhay natin, doon natin dapat italaga ang ating lahat. With the seven cosmic function of the Lord Jesus Christ, anong ulit yun? Creator, orderer si Jesus, siya yung provider, syempre siya yung preserver or upholder, siya yung judge, Savior, Redeemer, and Consummator. Okay. Alam niyo yung mga verses na yan? Nakuha ko dun sa mga church ko, sa mga all the truth. Yun. Yun na naman ako, no? Inulit ko na naman. So, itong lahat ng ito, pag-aralan natin, and let me give you some tips. Para hindi nyo ito makalimutan. Alam niyo kung ano gagawin nyo? Ano? Maliban sa i-review nyo. Nag-review? Review nyo naman. Tama, i-share. Ganun ko rin na-memorize yung ibang mga katulad ni Jesus. Pag may natutunan ako, kunwari Sunday sermon, sa Bible study ko buong week, i-share ko yun. Kung 7 yung Bible study, 7 beses mo nang share. Pag hindi mo memorize yun, ewan ko sa'yo. O ngayon, dahil medyo sininta kayo ni Miss Lorraine, dahil 14 lahat yun, items, 7 characteristics, at saka 7 cosmic functions, you have 14 topics na i-discuss nyo. So, kaya-kaya nyo na yan, 14 weeks, meron na kayong lesson sa Bible study ng ilang linggo. 14 divided by 4. Ang hirap, no? Mas ito no? So, mga 3 buwan at kalahati, meron na kayong i-share. You try to share it kahit sa mga kapatid nyo, kaibigan nyo, kahit paunti-unti. Hindi man ganyan kadami, kahit yun ang pinaka-emphasize. Can you share it? Because it's one way na matuto tayo at makabisa natin. And of course, sayang lang naman ang pagkabisa natin kung hindi naman natin todo may tatalaga yung buhay natin kay Jesus. After natin makilala ng mas malalim si Jesus, no? Ano gagawin natin? Lalo pa natin mahalin si Jesus. Ano yung kinote kanina ni Lorraine? Ano yung lyrics na Lorraine? Deeper. Natatawa ako kasi ang version ko nun, don't know when So, hindi na ako umiinti kasi binisto ko rin yung sarili ko. Planet Shakers na ngayon. So, anong panahon ng don't know when, luma na. No? Take me deeper in love with you. Gusto nyo pa ng mas luma? Gusto nyo mas luma? I keep falling in love with Jesus over and over again. Di ba, Ate Jenny? Now, let's get fall in love with Jesus. Dahil mahal mo si Jesus, mas lalo mo siyang kikilalanin. At i-share natin siya sa iba. So, Lord bless you all.